Isang magandang araw po muli sa inyo lahat. Latest weather update po muli tayo, pero bago tayo magpatuloy, like and subscribe naman po para ma-update ko po kayo mamaya sa ating weather update. So as of now, patuloy pa rin po natin binabantayan ito nga po active LPA or dating bagyong Kabayan, which is may estimated po ngayong layo na 1,285 east of southeastern Mindanao po yan. And as of now, nasa 35 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin pa northwestward po, sa bilis naman po na 15 kilometers per hour. So, sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay nakaranas po tayo nitong nakaraan ng malakas po na pag-uulan. Dahil pa rin po yun sa tinatawag nga po natin na shoreline or northeast monsoon or yung salubong po ng hanging amihan. At makikita nyo talagang nagpaulan po at nanalansayan sa ilang bahagi po, especially sa Visayas at sa Mindanao. So as of now, binabantayan pa rin natin yung active LPA. Hindi po natin inaalis yung posibilidad na ito po nga po yung maging isang ganap na bagyo muli sa loob nga po ng 24 to 48 hours. Yung direction po kasi niya ay tila nga po pabalik na dito sa silangang Mindanao. Pero as of now, pahina naman siya ng pahina at hindi po natin nakikitaan ng potensyal na magiging bagyo agad paglipas lamang ng ilang mga oras. So under observation pa rin po etong active LPA nito. Patuloy natin binabantayan. Dito naman po sa may babang banda nga silangang Mindanao, baba po itong super typhoon po na ito, yung MAL, nandito po sa may bandang malayo po ito, pero yung hangin po ng typhoon na ito ay nakaka-apekto para itulak ito nga pong mga active LPA papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So tulad nga po ng aking sinasabi, wala naman po tayong nakapasok na bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. Kahit active LPA, wala po. Shoreline po at northeast monsoon ang nakaka-apekto, pero kung titignan po ninyo, halos kasing lakas din siya ng bagyo, kasi nga kapag nagsabay-sabay po yung mga localized thunderstorm na yan, yung mga rainfall shower na yan ay daig pa po niya ng isang active LPA or mga bagyo. So patuloy pa rin natin binabantayan dahil nga po nasa season pa rin tayo ng rainy season ngayong Nobyembre at posible pa po yung umabot, lumagpas, dumating hanggang 2024 sa January. So patuloy tayong maging handa dahil never and ever po talaga natin mape-predict ang galaw po ng panahon or ng bagyo. Tulad nga na aking sinasabi, linisin lagi mabuti yung mga estero, yung mga kanal, especially sa mababang lugar po sa Metro Manila. Paulit-ulit ko po yan sinasabi sa inyo mga kapatid, kapag nagkaroon po ng biglaang rainfall shower, mga localized thunderstorm, ay hindi po tayo babahain ng biglaan. Tulad na lang ng nangyari sa ilang bahagi nga po sa South Luzon, talagang dumanas po sila ng pagbabaha. Yan po kasi yung sinasabi ko, kahit active LPA lang, mga localized thunderstorm lang, rainfall shower, ay dapat lagi tayong alerto. Isipin natin na parang may bagyo at doon tayo naghahanda. Kasi nga naman, dapat maging I'm ready, maging responsibilidad po tayo sa bawat oras po. So sa mga may lakad po, especially sa hapon at sa gabi, ugaliin pong i-check muna ang lagay ng panahon. Kung may lakad namang importante, magdala na lamang po ng payong, jacket, at especially kapote sa mga uuwi galing eskwela at sa mga bagbabiyahe po. So maging I'm ready po tayo sa bawat posibilidad dahil never and never po natin mape-predict ang galaw po ng panahon or ng bagyo. Nandito lamang po kami para i-update kayo time to time, day by day sa kalagayan ng ating panahon. And please, ako po yung nakikiusap, like and subscribe naman po, pahit na rin po na notification bell, and paki-share na rin po sa ating mga loved ones para aware po sila at alam po nila ang lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. I-update ko po kayo mamaya. Maraming salamat po.